Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado! Isang luntian at progresibong araw po sa inyong lahat mga ka-Isabelenyo at syempre again welcome ho sa isa na namang pinakabagong episode ng ating programang Isabela Connect ka dito. Syempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. At syempre special ho no ngayong hapon dahil muling makakasama ko ho sa episode ho na ito ang aming Provincial Information Officer si Attorney Elizabeth Binag. Attorney Liz, magandang araw po sa inyo. Yes, magandang araw po sa lahat ng ating mga loyal na viewers. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang proyekto ng ating pamahalang panlalawigan, ang operasyon ng Isabela Pallet Manufacturing Facility. Isipin nyo ha mga kababayan, ang mga dating basura, particularly yung mga plastic, na napakadaming basura natin na nagbabara sa ating mga kanal at mga nagbabara sa ating mga ilog, waterways, at problema natin sa ating mga household ay binibigyan ng bagong buhay. Ito ang tinatawag nating circular economy in action. Hindi lang basta paglinis ng kapaligiran, kundi paglikha ng produkto na mas makakatulong sa ating mga magsasaka at rice millers at mga iba pa. Of course, kasama natin ang ating mga pinagpipitagang staff ng provincial government. Andito sila ngayon na silang namamahala sa operation ng ating facility. Yes, ipakilala ho muna natin sila, no, Attorney Liz, ang atin hong NRO naman, ng pamahalang palalawigan ng Isabela, si Forester Geronimo Kabakan. Siyempre, sir, magandang hapon ho sa inyo. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Yeah, magandang hapon din sa atin lahat. At syempre, kasama din ho natin, no, ang kanyang mga kasama, sila Sir Jenison S. Pedido Yu, ang ating manager ng Isabela Pallet Manufacturing Machineries. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat po. At syempre, sa katabi ho ni Attorney Lee, si Ma'am Joyce, ang atin naman hong Senior Environmental Management Specialist. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Good afternoon po, sir. Ayan, at syempre, no, ang isa ho sa talaga namang nag-monitor sa pagpapatayo ng ating facility, si Engineer Reynaldo de la Cruz. Sir, welcome ho. Yes po, magandang hapon po sa inyong lahat. Oo. Naku, Attorney Liz, no, pag-usapan na ho natin kasi ito ho, isa ho sa exciting ho na syempre, proyekto ho no, ng ating Provincial Government of Isabela through the leadership, of course, ni Isabela Governor Rodito Albano. Ang una ho dyan, yung big why talaga. Paano po ba nagsimula, no? Yung ideya ho nitong pallet manufacturing facility, ano po ba yung nakikitang pangangailangan ng provincial government, mga sir and ma'am, kung bakit meron ho tayong ganitong proyekto? Yes, Sir Ezekiel, actually, alam naman natin, it's a public knowledge that Isabela is the number 1 producer ng corn, and second sa rice, at number 1 sa surplus ng rice, sa buong Pilipinas. At lahat ng itong mga produkto natin ay nangangailangan ng pallet. That's why the need ng ating facility. At the same time, yung ating mga rice complex na pag-aari ng provincial government at ng ating mga DSWD, yung kanilang mga stocking room, nangangailangan ng mga ganitong produkto. Attorney, kasi I know, isa din ho kayo sa mga talagang nakamonitor sa mga proyekto hong ito. So, I guess ang ating punong lalawigan, ang pagpapatayo ng ganitong pasilidad is, isa ho sa main talaga, yung sa basura. Opo. Kasi aram naman natin si Gov, no? Forward thinking at saka napaka-proactive na leader, di ba? Yung kapakanan ng ating mga farmers at saka ng ating buong probinsya
andyan na sa isip niya, andyan pinaplano niya, and then nasa atin na mag-execute, 'di ba? Para ang tawag dito, in order to realize this kind of ang tawag ba natin dito, isang lunti ang project, 'di ba? Mm-mm. Oo. Para ma-solve natin yung waste yung management ng waste natin, especially plastic waste, at the same time mapakinabangan ang mga to. Oo, kasi as far as I remember, no, attorney at saka mga sir and ma'am, isa ho sa kinakaharap din ho kasing problema ng bansang Pilipinas, it's the basura. No, kapag nandiyan ho, lalong-lalo na para palapit na ho yung mga pag-ulan. So para iwas baha. So ang ganda lang, attorney, no, dito sa ating probinsya hindi pa man nagkakaroon ng problema, ina-action na ho ng ating pamahalaan. Pero ang curious lang ako, bakit pallet pala yung parang isa sa pinoproduce nitong facility ho na ito? Yes, actually yung pallet ay ito nga, gaya na nasabi ko kanina, sa probinsya ng Isabela ay napakarami pong mga private na warehouses, na mga malalaking rice dealers in the province that needs maraming number of pallets. Not only that, tayo mismo nga sa probinsya, mayroon tayong mga pag-aaring rice complex that needs also this kind of product, yung pallet, na kung saan ay hindi na natin kailangan gumamit ng kahoy dahil sa probinsya ng kahoy, mahirap na rin yung kahoy. Yes. So, in order to prolong yung life ng paggamit in the form of pallet na lang. At the same time, ito yung mga sinasabi natin basura na instead na going into our sanitary landfill, Yes. napapahaba natin ang ating lifespan ng landfill through this basura na instead ay tapon mo doon, gagamitin na lang natin into a more productive use, gaya ng pallet. Oh. Yeah. Na nababanggit ho ninyo, sir, no, instead of yung kahoy, ito na lang. And speaking of lifespan na nababanggit ho ninyo, gaano po ba katagal ho itong lifespan ng pallet ho natin? Sir Yu? Yung mga pallet na pinoproduce ng Yung ating pinoproduce facility. po natin, ma'am, sir. Usually, magtatagal po based po sa quality po natin. Maglalas po siya ng up to 10 years or more. Dahil po sa quality ng kapal niya. Not unless na ibabad po siya sa initan ng araw. Pero kung sa bodega lang po, yun po, ganun po katagal. Yung facility nga ho, pag-usapan ho natin, kailan ho ba ito na-construct? At gaano ho ito katagal na kinonstruct ko natin? Since si engineer, nandito, engineer. Yes po. Bali, nag-start po ang conceptual ng design po ng pallet manufacturing facility 2024 onwards po. Bali, 1 year in the making. And nag-start po lahat ang idea nito noong 2023. We were invited by the good governor na sumama sa China on the engineering side po. So, just to witness and to think about the design of the facility. And just for the record, para Opo. sa kaalaman ng ating mga viewers, Mm. ang pallet making Making. facility natin ay located saan po, engineer? Bali, katabi po siya ng provincial government compound Mm-mm. sa Capitol po mismo. Katabi po siya ng provincial jail. Mm-mm. Pero Okay. dito sa operasyon ho nito, may mga kasama po ba kayo engineer ng mga foreign expert? Kumbaga, para matiyak ko na talagang tuloy-tuloy yung operasyon kung sakali magkaroon ng eberya, wag naman ho sana, meron ho kayong katuwang. Yes po. Pagka yung sa facility mismo, yung building, kami na po sa Provincial Engineering Office. Pero pagdating po sa installation po ng mga machines, kasama po namin ang Chinese team, yung galing mismo sa manufacturer nung mga equipment po na dinala ron. Kasama, at dalawa yun si Mr. Kai and Mr. Xiang. And for the record again, XC, dumating yung equipment Mm. noong kailan po, sir? January 24 po yun. January 24. Opo. And then Mm. dumating yung ating mga Chinese experts noong
March po. March, oo. March, Early third week. part of March. Opo. This year. This This year year po. of 2026. Ang bilis kasi Ang bilis, nag-umpisa ng oo. 2024, sabi ni engineer kanina, Yeah. Oo. pagkatapos ng facility, agad na dineliver yung equipment. Ngayon, after its commissioning, kailan na-commission po Ang ito? testing and commissioning mo only takes almost a month lang po. Oo, a month lang. Oo. So, after kailan Holy nangyari Week. po ito? After Holy Week po, tapos na siya eh. Okay. Ah. So, ngayon, fully operational na po Yes ito. po, fully Oo. operational na And siya. yung full operation niya ay, syempre, binuo muna yung team. Kung Yes saan, po. pinangungunahan ni Sir... You. Oo. marunong daw mag-Chinese ito eh. Ni Ito hao, yung isa ni- sa ni- qualifications ni hao, niya Chinese kasi number po. siya yung may direct na contact ngayon, di ba? Apo, Sa apo. ating mga Chinese experts Apo. no, Through na WeChat po, nag-install sa machine natin. So, naging interpreter na din siya, operations manager, at the same time, safety officer po. Opo, ma'am. And pollution control officer. And speaking of pollution control officer, 'di ba? Andito si Ma'am Joyce, i-explain Opo. niya sa atin kung ano yung certificate na kinuha natin sa DNR Mm-mm. para maging operational yung ano natin, yung facility natin. Okay. So, para po sa kalaman ng lahat, no, ongoing po ngayon yung application natin sa Certificate of Non-Coverage. Bali, yung ating facility kasi ay hindi naman pasok sa threshold para kailangan sana yung ECC. Pero fortunately, kasi medyo mas magaan-gaan po no, kapag CNC. CNC pa lang po. Although, after the CNC po kasi kailangan pa rin nating mag-apply ng ibang permits from EMB like the Has Waste ID, permit to operate, and a discharge permit. And later on po, yung compliance po nito, ma'am, with the help of our PCO. Syempre, actually si PCO ang actor sa compliance natin. But of course, this office, our office, the ENRO, will be assisting po sa compliance. But as of now nga po, CNC pa lang po tayo. Yung nasa proseso pa lang po tayo ng application ng CNC. Dahil ang production natin ay ilang tons lamang. Ang ating pong required kasi, para po maging ECC kasi yung ating facility, ang threshold po dapat niya, yung material is 15,000 tons. But yung facility po natin, mangangailangan lang po siya ng 1,000 tons annually. So, Annually. malayo pa siya. Yes po, annually. So, malayo po. Pero engineer sa ano na, sa load, mga testing, sa commissioning ho ninyo, wala naman ho naging aberya, wala namang mga naging malaking hamon na challenges. Actually, ang pinakamalaking hamon sa amin is yung communication. Oh, communication. Oo. Kaya nga po tayo may interpreter. Interpreter. Opo. Yun po lang ang kwan. And then, mahusay po yung mga Chinese team. Mahusay sila. Makikita mo na professional at alam nila ang kanilang ginagawa. So, kaya sumusunod lang po kami sa needs nila. And then we make the necessary reports and then request po sa Provincial Government of Isabela kung ano po yung mga needs. Now that operational na ho, Sir Imoy, no, itong pasilidad ho natin na ito, ano na pong susunod ho nating para ho dito sa facility? May posibilidad po ba na tumanggap na ho tayo ng mga plastic mula ho sa mga karatigbayan o probinsya para ho iproseso ito, or ongoing na po ba? Yes, napakagandang katanungan yan. Ano? Actually, we are now doing linkages, coordination with our LGUs to our junk shops. Yeah, yes. And of course, meron na rin yung moves na pupunta na tayo up to the karatig probinsya natin. Kasi if only rely on our raw materials here in the province, kukulangin tayo. We cannot work diretso yan for the whole year operations. So we need other sources. But we already started coordinating with LGUs and junk shop owners in the province. In addition din po, yung sinabanggit po ni Sir, recently lang din po, may mga nakikipag-coordinate na po sa amin ng mga companies, private companies, particularly pharmaceutical. Kasi pero meron po sila mga waste na HD and PP, HDPEs and PPs na requirement po ng ating raw materials. So we are also accepting donations from them actually. Kasi ang requirement lang naman po nila sa atin, ma'am, is mabigyan po sila ng certificate na acknowledging yung donation nila kasi requirement din po nila sa compliance nila para sa required po kasi sila na yung mga materials nila would be
not disposed to the sanitary landfill. So, dapat talaga donated siya. So, yun lang po yung requirement nila sa atin. Another story po yon na maganda siyang partner with the private companies. Oh, okay. Thank you very much, Ma'am Joyce, sa information na yan, na hindi lang pala yung mga materials na bibilhin natin from our local government units at saka sa mga junk shops, kundi including very high ang potential na makipag-partner tayo sa mga private companies, para makapag-donate sila sa atin ng kanilang mga used plastics. Okay. So as of now, since nag-start yung operation natin, may mga LGUs na po ba na nag-deliver sa atin at binayaran po ba natin ito? At kung binayaran man natin, magkano yung bayad po natin? For decommissioning po, so doon sa nakolekta po natin na materials, 3 LGUs po yung nagbenta sa atin. Specifically, LGU San Macho, LGU Echage, and LGU Jones. Yun po yung mga collection nila from their MRF sa kanilang mga sanitary landfills. So, yun po. Okay. And aside dito sa 3 LGUs na nakapag-deliver na for our commissioning pa lang ito, bumili na rin tayo sa mga junk shops. Yes, ma'am. Actually, bulk po ng nagamit natin for the commissioning is from the junk shops po. Okay. Yung sa junk shops po, halo-halo yan, di ba? Yes. Hindi po siya nasa-sort out. Magkano naman po ang pagbili natin? Yung sa hindi po sorted, sa mga small junk shops po, ang bili po natin is 12 to 15. And then, meron po kasi tayong nabilhan, ma'am, na talagang pure na siya. Nagko-cost po siya ng 30 per kilo. Pero at least po yun, hindi mo na kailangang mag-sort. HDN, PP na siya. Although, during the process po, na-identify namin kung ano yung mga materials na dineliver niya sa atin na hindi po in-accept ng ating facility. Ang solution po namin doon, lahat ng hindi po in-accept, binalik po namin sa kanya. Okay. And then, pinalitan po niya ulit. So, yung mga sorted na materials na po na binili natin, magkano naman po ang per kilo? Yung puro po na binili natin sa junk shop is 30 pesos per kilo. Mahal pala, 30 Exceeded pesos. 30 pesos per kilo. Pasyala At ako saka sa syempre, junk shop. mabigat to. dahil lang kailangan nating plastic yung mga mabibigat, di ba? Para magamit natin sa facility. So siguro ma-explain na ngayon ni Ma'am Joyce kung Ang ano yung question mga ngayon, pwede. attorney, kasi meron tayong pinag-usapan na sort. So, ibig sabihin, meron lang intended na mga plastic na tinatanggap ng machine. So, Ma'am Joyce, paki-explain nga ho, ano po ba yung mga recommended at not recommended na plastic dito ho sa ating pallet manufacturing facility? Para nang sa ganun, yung mga viewers ho natin na nanonood, maisip na ho nila, maipon na ho nila yung pwede ho nilang ibenta kung sakali. Please go ahead po. Okay. Para sa kalaman po ng lahat, meron po tayong 7 klase ng plastic. Pero para po sa ating plastic pallet manufacturing, ang tinatanggap po niyang klase is yung tinatawag nating HDPE or yung high density polyethylene, and yung ating PP or yung ating polypropylene. So kung makikita po ninyo yun sa mga gamit sa bahay, pag may nakita po kayong logo ng recycling, yung parang triangle, and then may number 2, may mga numbers po dun eh. Yung number 2, yun po yung ating HDPE. And then yung ating number 5, yun po yung ating PP. So, i-check nyo po yung mga gamit ninyo sa mga bahay, like lagayan po ng ating mga shampoo, yung mga shampoo bottles, yung mga Zonrox bottles, yan po ay mga HDPE. Yung takip po ng ating mga mineral bottles, opo, yun po yung takip lang po kasi yung katawan po ay number 1, hindi po Siguro yun po pwede. ipakita natin yung actual talaga mismo Yes. doon sa facility. Okay. Oo. Yes. Yung video natin para kahit papaano is at may mga ways din para ma-identify kung talagang ito ay pasok ba sa banga. So itong nasa video ho natin, ma'am. Yan Yan po ho. ay ating mga HDPE. Yan Yan po yung yung mga mga pwede. sample. Yes po, yan po yung mga po pwede. Oo. Ayan. So may mga din ayan yung hawak-hawak ko natin, yung sa Coffee Mate, baka pwedeng pa-poso muna everything, ayan. Bote ng ketchup. Yung sa ketchup, pwede yan, pwedeng Yes. ibenta. Then of course meron din ho yung bottle ho Fabcon? ng fabric, oo.
Mga Con- hotel, yan ang Fabcon. Yes. Yung ano din, yung lagay ng tubig sa mga water Yes, refilling. pwedeng-pwede po yan. Naku, baka mawala na yung mga container sa water refilling. Alam nyo na kung saan mapupunta. Hindi, biro lang. At meron din sa mga cooking oil. Yan yung mga pwede. Yes, sir. Then yung sa Sunrocks. Yes po. Kasama Oo. po yan. So, lahat ng yan, pwedeng bilhin ho ninyo at pwede ho dyan sa machine. Yes How po. about, at yung mga takip Yung mga po ng mga takip. soft drinks, no? Yes, sir. Yun sa RC. Mm. Wag ho ninyong itapon. So, yan ho yung mga pwede, Ma'am Joyce. Yes, How sir. about Yan yung po. mga hindi naman pwede? Yung mga hindi po pwede, ayun nga po, yung ibang numbers like the PET bottles, yung number 1, hindi po siya po pwede, ano? Mm-mm. Yung ating mga, ang tawag ito, yung container ng Yakult, hindi po siya po Oo. pwede. Meron din pang PVC, hindi rin po siya po pwede. And yung mga styro, hindi po siya po pwede. Although, may mga klase po ng gamit na gawa sa polypropylene na medyo na-identify po natin na hindi rin siya allowed. So, ang ginagawa natin, nagte-test po tayo, no, kung po pwede siya. May tinatawag po tayong water testing. Water testing. Oo, Ayan. katulad po niyan. So kapag lumubog po yung ating material, ibig po sabihin, i-reject po yan ng ating facility. Kapag naman po lumutang, yun po, tanggap po siya ng ating facility. Oo. Yan. Yung lumutang na Opo. plastic na yun, ano ho yun, ma'am? Ayun Parang po ay HDPE, sir. HDPE. Opo. Case ng ano? Case Mabigat po na. ng ating mga soft drinks. Soft drinks. Yes. Mga hard drinks. Yes, mga hard Oo. drinks, gano'n. And yung lumubog naman po ay gawa sa material na gawa sa yung monoblock. Monoblock. Yes po, monoblock yung mga chairs. monoblock po. So, hindi Oo. pala pwede yung mga crack at saka mga sira na monoblock chairs, ano? Bulk pa naman ng mga yan. Oo. Yes po, ma'am. So, at least naipaliwanag ko, no, sa ating mga viewers. Kahit papaano, alam na ho ninyo, isegregate na ho ninyo para sure ball. Pero ang tanong, Sir Imoy, kapag ba mga individual, kunwari si Juan de la Cruz, napanood ho ito, naku, gusto ko rin at mahal din yung pagbili. 30 pesos yung sorted, no? So, pwede bang si individual, si Juan de la Cruz, pupunta ho sa compound ho natin para magbenta? Sa tingin ko, yung pinaka-economical na kwan is punta sila sa LGU na malapit sa kanila. Kasi kung sa provincial government padadalhin, ay malaking gastos para sa kanila. No? Kaya nga yung kausap natin tong LGUs na sila na yung mismong mamahala dun sa kanilang mga pwedeng gamitin, yung HDPE at saka PP para sa tayo na yung pupunta sa kanila at doon na natin sila babayaran if in case Okay. Ang agreement po ba ninyo with our LGUs through our Menros ay sorted na po ba yung i-deliver sa atin or mix or unsorted? Ang ating initial po na usapan with the LGUs would be sorted na po yung Okay. kukuha natin sa kanila. Sorted at 30 pesos per kilo po. As for the price, ma'am, wala pa po kaming fixed na price. Okay. But if we would follow the junk shop, most Opo. likely po mga ganong price. Okay. Pwede ba tayo at this point in time magpakita ng sample ng pallet? Kasi lagi natin sinasabi Yes paleta, po. paleta. Hindi pa natin nakikita sa kanila Ayan, yan. oo. Oo, close up nga. Yan ang paleta. Yung inaapakan nung tao, At diyan Ayan. natin, Yung- ipinapatong yung ating mga naani na palay, oo. na corn, and other agricultural products. Oo. Yan. Oo. Ang laki Sige. pala. Ayan, yan po yung palette. Ayan. Para ma-picture lang ng atin mga kababayan. Tanong ko kanina kay Sir, manager, no? Kasi, mga plastic yan, di ba? Magkakaibang kulay. Pero paglabas niya, itim na ang kulay. Opo. Carbonized na po siya, ma'am. Oo. Bali, ano na po siya. Pag dumaan po siya sa extruder machine, kina-carbonize po siya, then naluluto po siya, lumalabas po as clay. Tapos, pag lumabas as clay, minomold na po siya doon. Then, pag prines, yun na po. Oo. Speaking of Sir Jennison, no, eto, since napapag-usapan na ho natin yung palette, maaari po ba ninyong ipaliwanag yung iba't ibang bahagi ho ng facility ho na ito at kung ano yung kanyang gamit, yung workflow, kumbaga, nung naturahong machine? Kasama niya si engineer. no? Yes po. Sa una po, At syempre, ipakita ho natin, no, para ho sa kapakanan ng ating mga viewers.
Yan yung process flow ho muna. Sa una po, doon po natin siya sa crushing machine, dinudurog po natin siya. Then after madurog, parang opo, Yan yan yung po. crushing machine. Yan po yung crushing machine. Dinudurog po siya dyan. Tapos, ang next stage niya po is yung rinsing. Yan po yung rinsing machine, rinsing tank. So parang Stage 1 po yan. Oo. Opo. Stage 1 po yan. Yan po yung pinakamaruming part eh. Stage 2 kasi stage 1 is the Stage one, cracking. opo. Oo. Stage 2. Stage 2. Anong stage na po yan, sir? Yan na po yung nalinis na dried na. Then sa parte po niyan, papunta na po siya sa extruding machine. Mm-mm. Yan po yung extruder. Oo. Engineer? Bali, yung extruder, dyan po, yung from conveyor, babagsak po siya sa extruder. And then, dyan po siya, may heat yan, preheat siya. Dyan po lulutuin. At I think 200 degrees Celsius. And then, So tutunawin, engineer, no? yeah po, Oo. parang ililiquid din siya, tutunayan niya para maging liquid, magsama-samang magkaroon ng bonding lahat ng Oo. mga plastic na linagay dyan. So after that, doon na po lalabas yung yung pallet. Hindi pa ho. Hindi pa. Opo. Yung metering, May metering machine po siya. Doon po bali tinitimpla. Mm-mm. Kung gaano kakapal, kung gaano po ang ang thickness. Mm. Then kung mapapansin niyo po, wala po siyang any bad emission, odor emission po. and then after dun sa metering, pupunta na po siya sa pressing machine. Dyan na po lumalabas yung pallet Oo. dahil may mold po siya riyan. Curious lang po ako, ilang kilo po ba ng plastic bago tayo makabuo ng isang pallet? 22 kilos po. 22 kilos. So alam na ng mga viewers po natin, kung gusto niyo magkaroon ng ganyan, mag-ipon kayo ng 22 kilos. Oo. 22 kilos Times 30. 30. Oo, robot pa lang yun. Oo. Wala po ba kayong plano, Sir Imoy, na magbenta? Magbenta na lang, Sir Imoy? Yeah, actually yung purpose nito muna is for our own consumption Kasi nga napakarami na tayong pangangailangan sa pallet. Hindi lang yung sa rice complex natin, we have also our DSWD making use of this pallet So definitely pagka marami-rami na tayong production, then I think we can have into the marketing. Oo. Para marami tayo dito sa probinsya ng Isabela po, napakarami po nating mga private na bodega Mm. na nangangailangan ng mga pallets for sure. Oo. Speaking of production, sa Manpower, ilan po ba talaga yung parang nagmamando, kumbaga, na nandun ho sa facility ho natin? Bali ang ginawa po namin, total of almost 11. Bali yung dito sa sorting po, siya po yung nasa at least 5 from Enro. Then sa rinsing part, meron po tayong 3. Kasama po yung isang operator na technician. Then sa pallet machineries naman po, meron po tayong 3 including po yung 1 engineer po na nag-monitor po. Oo. Pero just in case masira yung pallet ho nila, I don't know kung gaano, ilang taon ho na yan, pwede po bang ma-recycle? At maisalang ulit dyan sa facility ho ninyo? Yung recycling po, Oo. I Kunwari, think nasira yung pallet na yan. hindi or po ano. pwede yung matigas na parte kasi masyado hindi na na po siya siyang pwede. compress. Oh. Pero pwede po yung medyo light. Pwede po siyang i-cut, yung manipis po, then pwede po siyang ilagay uli dun sa crushing machine. Oo. So, pwede siyang i-recycle, ipasok ulit sa machine, basta nipisin lang, Yung manipis na part Tapya-tapyasan, po. oo. Wag lang po yung kasi compress na po yun eh. oh, okay. Ang compressed part niya yung Footings po. footing, Footings. yung footing niya, oo. Oo. Pero yung malapad na parte, 'di ba? Yun yung Pwede soft pa po. Opo. part. When it comes sa operation naman ho nito, Sir Imoy, ano naman to? Mondays to hanggang weekend po ba? Anong oras? Para just in case, si Juan de la Cruz, gusto ko nang pumunta, may 22 kilos ako dito. Parang ganun. Anytime po ba? Actually, yung design naman nito is 8 hours a day 8 hours a day. for the whole week.
At pwedeng tuloy-tuloy lang ang operation nito for as long na we have done so much raw materials na kailangan para magiging yung konsumo po rin natin. Hindi naman po ito magiging bloated kasi hindi kailangan paandarin kung kaunti din lang naman ng ating stocks. So, ang kailangan nito is we have enough stock, raw materials para paganahin yung makina na tuloy-tuloy. Oo. Again, for the information ho no ng ating yung mga kakanood lang ho. Mga ilan na ho yung na-produce ho ninyo, Sir Imoy, at saan na ho napunta yung mga na-produce ho natin? Around nasa 211 na po. 211. 211 times 22. Ikot na natin kung ilang kilos na yung yung naipon. Saan na ho napunta yung mga 211 na po yun? Nag-deliver po kami ng 60 na pallet sa yung rice mill po natin sa Ibilitsage for testing, load testing. Para makita natin kung papasa yung mga pallet natin. So, napakaganda ng resulta. Actually, Ilang kilo sa isang pallet, sir? 2,400. Ooh, 2,000. Ang ginawa namin, yung pallet, 2,400 kilos. Nagpatong pa kami ng isang pallet. Pinatungan uli namin ng 2,400. For how many days? At umabot na yata ng 1 week. Walang reaction. Wala pong reaction. Napakatibay nung pallet po natin. Malaking tulong din yun, ho, sa attorney list sa mga farmers natin na nagbibilad sa mga sa mga daan. Kasi usually ang ginagawa, tinatambak lang mo sa mga highway, ang ginagamit yung kahoy, ganun, or mga bato-bato, which is not safe yung kanilang mga produkto. Oh, pwede. Sir Imoy, may instructions na po si Gov sa inyo kung halimbawa may request ang LEGU na meron naman silang available materials kung pwede silang makikigamit doon sa facility natin. Yes, sir. Actually, ganun din nga po. Pwede rin naman ganun. For as long na yung mga kinakailangan nating costing sa production, shoulder pa rin ng LGU. Kaya sa kanilang raw materials, lahat ng production cost sa kanila. At sa kanila rin yung gagamit produkto mapupunta rin sa LGU. Kasi sa ngayon, wala pa tayo dun sa scale na magbebenta tayo. Opo. Nasa stage pa lang tayo na para sa ating pansariling gamit muna. Ako, magandang proyekto ito. Pero just in case, may mga taga-ibang probinsya ho, sir. Welcome naman anytime. Yung ibang province. Yeah. Yes, Oo. yun na po ang kwan natin, ang Nakapunta. tinitingnan natin na in the long run, we will be needing yung mga raw materials coming from other provinces. Kasi yung raw materials natin, baka hindi natin mapaandar ang ating facility na tuloy-tuloy. So, kailangan natin na mag-reach out sa ibang probinsya. Oh, okay. On that note, no, I think na-explain na ho natin, no, attorney, sa atin ho mga kababayan, baka may nais ho kang idagdag pa yung atin ho mga bisita ho ngayon. Oo. At saka definitely, 'di ba, mababawasan na ngayon Yes. ang itatambak natin na mga plastic Oo, yes, na ma'am. hindi nga natutunaw, 'di ba? Doon Mm. sa ating mga landfill. So mababawasan ang magiging load ng ating landfills sa buong Isabela in the days to come. Yes po. Ma'am Joyce, may dadagdag ka pa. Actually, wala na. Wala na akong dadagdag, but I just want to inform the viewers that this project is first, I think, in the region, Ma'am Liz, no? Wala Yes, for oo. the first time din ngayon lang kami naka-experience actually na good thing na taga dito rin kami sa PGI, no? Kasi wala po kaming na nakikitang LGU nag-venture sa ganitong project. And I hope that sa province, yung mga viewers natin, no, they would start to properly segregate their waste given po yung mga examples na pinakit natin kanina. In the future naman po, magpo-provide tayo ng mga information materials through the LGU para alam na rin po nila mismo doon kung ano yung kailangan nilang i-save pa ng mga
mga raw materials na kailangan natin. So I hope po na maging appreciative din po yung ating fellow Isabeleño sa mga ganitong project, hindi lang dahil sa alam natin na para ito sa atin, but of course, malaking bagay po kasi ito particularly sa ating environment. So, yun po. definitely, this is the first of its kind Yes, in yes, the ma'am. entire region. Yes At po. ang abangan ho natin yung paggawa naman ng monoblocks. Oo, kasi sa mga schools, nagkukulang talaga ng mga upuan. So, malaking bagay ho. Anyway, Sir Imoy, baka may mensahe ka ho sa ating mga viewers. Yeah, not only the pallet, we have also that kind of molding machine, yung ang monoblock, ano? So, isasama natin dito sa production na rin. Dahil nga, sabi mo nga, maraming pangangailangan, especially schools. Not only that, mga barangays natin, panay ang request sa provincial government. So, maybe in the long run, tayo na yung magpo-provide ng ating mga sariling mga monoblocks para sa ating mga babayan sa probinsya ng Isabela. Ito, ang proyekto na ito ay isang napakalaking bagay para ma-divert natin yung mga solid waste, ano? Na instead of going into our sanitary landfill, ay mas mapupunta pa ito sa mas kapakipakinabang na produkto na pwedeng gamitin ng ating mga mamayan. At the same time, solving our solid waste Waste problem. Yes. Opo. Salamat, Sir Imoy. Engineer? Okay. Itong project na to, hindi porke basura yung linalagay natin dito, we also make sure na yung mga wastewater natin, we properly manage it. Rini-recycle po natin yung water. Hindi po natin itinatapon kung saan-saan na lang po. We make sure na hindi natin makontaminate ang paligid. Yung po yung napakagandang konsepto na idea po talaga nila Gob po yung lahat yun. Sabi nga nila, ang proyektong hindi nakakaperwisyo. So, saan pala napupunta yung mga water? Actually, Oh. rini-recycle po Wastewater. namin. Dumadaan po siya sa filtration system. And then, from marumi, dadaan sa filtration system. And then, pagka na-filter siya, babagsak siya. And then, yung malinis na, yun po yung ibabalik po natin. I-recycle natin. Ganun pala yun. Anyway, maraming Opo. salamat, Engineer. Sir, you? Ay, thank you po. Bali, in behalf po, parang very thankful din po sa boss ng Provincial GSO po, Sir Rodrigo Sawit po. Opo, and kay Gob po para po sa opportunity po na to. Malaking opportunity po to actually, parang sa labor, sa mga ano po, yun po, opportunity. Ayan, talaga naman medyo shy type sa Sir. Anyway, mga ka-Isabeleño, nakita at narinig ho natin ngayong araw na ang basura ay hindi dulo ho ng isang kwento, kundi simula ho ng isang bagong oportunidad. Ang bawat piraso ho ng plastic na ating hong itinatapon ay may potensyal palang hong maging katuwang ho ng ating mga magsasaka at maging protection ho ng ating kalikasan. At syempre, kaya naman sa susunod ho, na hahawak ho kayo ng plastic, tandaan ho ninyo, hindi yan dumilang. Yan ay raw material para ho sa isang mas matibay at mas luntian ho, mas lunti ang Isabela, kumbaga. Huwag ho nating sayangin ang pagkakataong ito na maging bahagi ho ng solusyon. At syempre, again, maraming salamat din ho kay Attorney Elizabeth Binag ho na talagang isa ho sa namumuno ho ng Isabela Broadcast Center. At again, maraming salamat din sa mga tumutok, sa ating ho mga viewers ngayong episode ho nito. Huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ho ni Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamalang palalawigan ho ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabeleño saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.